Kumusta mga tol? Again, Vince Motovlog here. So ngayon pag-usapan natin ang dalawang scooter na isang matagal na sa merkado at isang bagong release from FKM Philippines. Ang maangas at reliable na Honda Click 125 at ang bagong pasok sa merkado ang FKM Hunter 150. Sino nga ba sa dalawa ang mas sulit at para sa'yo? Tara, alamin natin. Unahin natin sa design at forma. So para dito sa Honda Click 125, kung porma ang pag-uusapan, ng Honda Click 125 ay kilala sa sleek at sporty na design. Parang Street Fighter na may aggressive lines at sa totoo lang, ang porma nito ay matagal nang patok sa market. Kaya naman naging bestseller scooter itong Honda Click 125 dahil sa porma at reliability nito. So meron itong twin full LED lighting dito sa front at syempre LED na rin lahat ng ilaw sa likod. At talagang nagbibigay ito ng modernong look at magandang visibility. Compact at saktong-sakto sa urban commute maging sa long ride. At dito naman sa FKM Hunter 150. So FKM Hunter 150 naman ay may unique at adventure scooter inspired na design. May mas malaking body na parang ka-level ng mga maxi scooter. Ito ay may distinctive at rugged looks na talagang magpapalingon sa iyo sa kalsada. Naka-dual shock absorber sa likod at may mas matatabang gulong na dual purpose tire na rin kaya ready para sa on and off road. At ang talagang nagdala sa looks nitong Hunter 150 ay yung front end niya. Meron siyang X-shape na DRL lights at meron itong ilaw sa gitna. Then may MDL lights na din sa magkabilang gilid. So ang ginamit nga dyan ay LED projector light. So ito lang yung scooter ngayon na may ganitong feature kahit di mo na palagyan ng MDL light. So meron na siyang built-in. So kung hanap mo ay tried and tested na sporty look, Click ang para sa'yo. Pero kung gusto mo ng bagong o kakaiba at mas maton na forma, ang Hunter 150 ang dapat mong tingnan. Tignan naman natin mga talang engine specs ng dalawang motorsiklo na to. Para dito sa Honda Click 125 sa makina nito ay gumagamit ito ng 125cc liquid cooled program fuel-injected engine. Kilala ang Honda sa kanilang ESP o Enhanced Smart Power Technology na nagbibigay ng smooth at fuel-efficient na performance. Kaya nito mag-produce ng 11 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Para sa pang-araw-araw na biyahe, sapat na sapat ang lakas nito. Pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot hanggang 45 to 50 km per liter at depende pa rin yan sa rider. Para naman dito sa FKM Hunter 150, ang Hunter 150 naman gaya ng pangalan nito ay may 150cc air-cooled 2-valve fuel-injected engine, so mas malaki ang displacement ng makina nito Hunter 150. Bagamat air-cooled lang, naglalabas ito ng 8.6 kW o katumbas ng humigit kumulang 11.5 horsepower at 7,500 RPM at 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel mileage, so kung magbe-base ka sa engine specs na 150cc at naka-fuel injected, approximately 35 to 40 km per liter. So mas matipid sa gas consumption si Click 125 given na 125cc at naka-fuel injected na rin. Kung pagdating sa raw power, mas slight advantage ang Hunter 150 dahil sa mas malaking makina. Pero kung pag-uusapan ng refinement at fuel efficiency, ang Honda Click 125 ay matagal nang proven at subok na. Pagdating naman sa braking system, para sa Click 125, naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likod. At equip nga ito ng CBSR combined braking system. At para naman sa Hunter 150, disc brake harap at likod. Isang malaking plus para sa safety. Sa suspension naman dito sa Click 125, naka-telescopic fork sa harap at single shock naman sa likod. At pagdating sa gulong nito, may sukat ito na 90/80 rim 14 at sa likod naman ay 100/80 rim 14. So malapad na rin yung gulong nitong Click 125 and tubeless na rin ang ginamit dito. Pagdating naman sa meter panel, Click 125 may full digital meter panel na nagpapakita ng lahat ng importanteng impormasyon at very premium din ang looks nito. And sa Hunter 150, meron din itong digital display na nagbibigay ng modernong feel at may pagkaragad naman ang datingan niya. Pagdating sa ignition switch, parehong naka-mechanical key shutter. So para sa Click 125, meron itong button sa tabi para sa seat opener. At sa FKM Hunter 150 naman, pihitin mo lang pakanan yung susi at ma-access mo na yung under seat compartment. At sa utility features naman, Click 125 meron itong USB charging port at may glove box na din. Pareho ng Hunter 150 na may utility packet at meron na ring Type A at Type C na USB port. And of course, pareho silang may footboard. Mas malawak lang ng konti yung sa Hunter 150. So ganun pa man talagang parehong okay yan para sa akin dahil talagang napaka-useful ng footboard lalo na kung marami tayong dalang gamit.
At usapang gamit mga tol, para sa Hunter 150, meron itong top box ready o bracket para sa top box natin. Pagdating sa dimension sa seat height, so hindi naman sila masyadong nagkakalayo Para sa Click 125, meron itong 769mm na seat height. At pagdating sa ground clearance, ang sukat nito ay 131mm. And sa timbang naman, mas magaan to sa Hunter 150 So meron itong timbang na 112 kilograms. At pagdating sa fuel tank, meron itong 5.5 liters fuel tank capacity. At para naman dito sa FKM Hunter 150, so mas mababa lang ng konti sa Click 125 yung seat height niya. So meron itong sukat na 750mm at yung ground clearance naman ito mas mataas lang ng konti sa Click 125 na may sukat na 140mm. And sa fuel tank naman mga tol, mas malaki itong nasa Hunter 150 So meron itong sukat na 7 liters. And pagdating sa bigat, may timbang naman ito 124 kilograms. Pagdating sa presyo mga tol, mas mura ang FKM Hunter 150 So meron itong SRP na 78,000 pesos. Samantala ang Honda Click 125 naman ay may SRP na 81,900. Sa availability mga tol, mas marami pa rin ang Honda dealership sa buong Pilipinas. At kung maintenance, parts at service ang pag-uusapan, mas madali mong mahanap ang mga piyesa ng Click 125. At sa FKM naman, bago pa lang sa market kaya medyo limitado pa ang mga dealers. So sino nga ba ang panalo sa dalawang motorsiklo na to? So depende yan sa iyo. Piliin mo ang Honda Click 125 kung hanap mo ay matagal lang subok na, fuel efficient, reliable at madaling i-maintain na scooter. Ang forma nito ay classic at di malalaos. Piliin mo naman ang FKM Hunter 150 kung gusto mo ng bago at kakaibang forma. May mas powerful na makina at mga premium features tulad ng naka-disc brake harap at likod at naka-dual rear shock na din sa mas murang halaga. Sa huli mga tol, ang pinakamahalaga ay kung alin sa dalawa ang babagay sa iyo sa riding needs mo at sa personality. Kaya anong pipiliin mo? So comment nyo naman dyan sa comment section ang inyong opinion. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot yung sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag na magadabili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.